Pag-usapan pa natin ang WELO project ng DOST kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, paano nasusukat ng WELO project ang mga bagay tulad ng soil moisture, buhos ng ulan at iba pa? Pops J, since itong WELO ay isang monitoring system, weather monitoring system, meron nga itong mga iba't ibang parameter readings na ginagamit nga nitong mga nakaimbento para malaman natin kung ano yung mga condition. Halimbawa dito sa soil moisture, tinitingnan dito kung dapat na bang halimbawa patubigan yung mga lupa, dapat bang bigyan sila ng pataba. So iba't ibang parameter readings to na ginagamit para matansya natin kung ano yung mga kaakibat na response na pwede natin gawin. Halimbawa doon nga din sa pag-uulan at ito yung mga sinusukat ng mga eksperto para alam natin kung ano yung ibibigay nating response doon sa kinakailangan na ayun nga ayun Pops J. Speaking of response, etong ating mga magsasaka ang madalas na tamaan ng mga weather changes Pero nabanggit mo nga kanina, posible yung tubig, yung mga patubig pwedeng ma-monitor natin kung nagde-deplete na o sobra para sa ating mga magsasaka. Pero maliban dyan, ano pa yung mga impormasyon na pwedeng maitulong nitong Project WELO dito sa ating mga magsasaka? Pops J, since karamihan kasi sa mga weather stations ng Pag-asa, wala tayong panukat doon sa soil moisture. Yung soil moisture condition, doon natin nalalaman, Pops J, kung gaano karami yung pataba na kailangan ibuhos doon sa mga pananim nila, gaano karaming mga fertilizer. Kasi itong mga datos na nakukuha natin doon sa soil moisture content na makikita doon sa lupa at sa pananim nila, mahalaga yun para sa cultivation at yung mas kalidad na pagtubo ng mga pananim ng mga magsasaka. Kaya itong datos na ito ay malaking tulong talaga. Kaya nga din doon sa balita natin kanina, doon sa news story natin, nabanggit natin na may yung mga strategic areas na meron tayo, halimbawa doon sa Angat Dam or doon sa Angat Bulacan, na kung saan isa din sa mga lugar na maraming mga tanim yung mga magsasaka natin, doon din naglagay yung mga eksperto nitong WELO na monitoring system para matukoy at papantayan nila kung ano yung magiging lagay ng kalidad ng lupa doon, Pops J. Francis, kailan magsisimula ang pilot study? At nabanggit nga doon sa report mo, na sisiguruhin magiging affordable ang sistemang ito. Palagay ko yung mga aparato ay magiging affordable para sa mga LGU. Pero magkano nga ba ang gagastusin ng LGU? Actually, Pops J, itong pilot study ay nag-umpisa na, and nitong Friday nga, officially in-announce na nila na bukas na rin para sa iba pang LGUs yung pag-procure nitong WELO monitoring system. Pero ito nga, Pops J, depende kasi yan sa pangangailangan ng isang local government unit. Kung halimbawa, ano lang yung mga parameter readings na kakailanganin ng kanilang lugar. Halimbawa, kung itong lugar ay flood-prone areas, may specific lang na mga aparato or device or equipment na pwedeng i-install doon gamit itong WELO monitoring system. O kung halimbawa naman itong LGU ay isang halimbawa rice-producing local government unit, may specific lang din na monitoring system na i-install doon para naman malaman kung ano yung mga halimbawa kakailanganin nga doon particular sa agricultural or pagtatanim ng ating mga magsasaka. So depende yan, Pops J, pero yung kabuang funding naman itong WELO project from the DOST ay nasa 15 million pesos. Pero yun nga, gaya nung sabi ko, pagdating dun sa procurement at pag-avail ng mga local government units sa mismong technology, depende yan kung paano nila kakailanganin itong technology, kung pagdating ba sa sa pagbaha or sa agrikultura or pagdating din doon sa mga tubig level ng ilog nila or ng dam. Ayun, Pops J. Malamang yung uunahin yung mga flood-prone area siguro na LGU, O di kaya yung mga marami tayong mga magsasaka na nagtatanim dun sa, lalo na dun sa mga remote areas. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.